Ayan, so magsisimula na po tayo ng ating tatalakayin ngayong hapon na ito kung saan ako na naman ang naging topic ni na Fernando Camacho at ni Pastor Clowny sa kanilang programa. At balita ko, may dumadagdag na isa. Gusto sigurong mapansin din ng ating programa. Pero bago muna yan, no? Atin munang unahin itong banat ni Pastor Clowny. Pakinggan po natin ang kanyang banat. Okay? Kamusta na po kayo, kapatid na Jando? Saan ka na? Namimiss na kita. Hindi ka nagpaparamdam, ha? Oh, yan. Ako daw ay kumusta na. At namimiss na raw niya dahil hindi ako nagpaparamdam. Actually, ganito yan. Hindi ko talaga ugali na ako'y nagpaparamdam. Ako ang dumadama. Bakit ako dumadama? Kasi yung iba nagpaparamdam. Gaya nito nila ngayon. Oh, yung kanilang video ngayon, ang kanilang video reaction, sila ay nagpaparamdam, no? Tingnan ninyo, pagkatapos ng ng naturang debate sa pagitan ko at saka ni Fernando Camacho, hindi ako nagpo-post ng mga video reactions, no? Pero pag ako naman ay kanilang inunahan ng video reaction, syempre ako na may magre-rebat. Kaya ako talaga, Pastor Clowny, hindi ko talaga ugali na magparamdam. Kadalasan, ako ang dumadama. Ano ba tawag doon? Ako yung nakikiramdam. Hindi ako yung nagpapakiramdam. No? At eto tayo ngayon. Ako'y kinukumusta niya. Ang sagot ko lang dyan is okay naman. As of now, paos pa rin ang boses. Hirap talaga pagpaos. No? Yung ating mga words na supposedly is dapat relax ang ating nerves, para bang napipilit mo. Kailan naman nagsimula ang punto por punto? Pandemic. Magsimula ang pandemic, doon nagsimula ang punto por punto. At simula nung mga taong yun, hanggang sa ngayon lang ako tinamaan ng paos, no? At hindi naman nakapagtataka yun, dahil sa ating programa, gabi-gabi tayo nagsasalita. Kahit day off, nagtatrabaho pa rin ako, re-record pa rin ako, evangelize pa rin ako. During day off, kalain mo day off na, nag-i-evangelize pa rin ako. Malamang mga dito, kahit na anong araw, anong oras, kung ako'y available, talagang ako ay nakikipag-usap, no? Malugan pa man, ako'y kanyang kinukumusta, okay lang naman, at ang sagot ko, medyo paos. Kung namimiss mo na ako dahil siguro konti lang nanonood sa video ninyo, malamang nagpaparamdam kayo ngayon. Okay, so move tayo sa next video naman. May iba ka na ba? Sabihin mo lang. May iba ka na ba? Sabihin mo lang. May iba ka na ba? Sabihin mo lang. Marunong pala itong magselos yan. Si Pastor Clowny. Uy, akalain mo siloso. May naalala tuloy ako sa kanya. Siloso rin, bago iba yung pinapansin ko. Aba, meron talaga mga ganyan tao ngayon, na nagsiselos na iba, pinapansin. Okay, pero awkward lang. Dahil ang linya is talagang nagsiselos. Lalaki, okay sana kung babae. Lalaki, kapwa lalaki, namimiss ako dahil hindi na ako nagpaparamdam. Para sa akin, yun ay isang awkward yun. Maliban na lang kung sabihin niya sa akin na namimiss na kita dyan daw dahil matagal tayo hindi nagtatalakayan.
paminsan-minsan talakayan naman tayo. Kung ganon, okay na okay sa akin yun. Pero kung sabi na meron ka na yatang iba, ay, mukhang iba yun. Iba yun. Okay, so ganun pa man, kanya yun, wala tayong magagawa doon. Continue na lang po tayo. No? Eto. Hindi ako nalulungkot tuloy ako. Narito ang yung tinatawag mong si Mr. Clown. Nakasanayan na niya ang ating tawag sa kanya. Ako talaga, sa totoo lang, ako talaga yung mahilig magbigay ng pangalan. Halimbawa, ganito lang para madali ko matandaan ba. Dati, may matanda sa aming lugar. Hindi ko alam pangalan niya. Pero, tuwing may activity kaming ginagawa sa parokya, lagi siyang andun, handang tumulong. Hanggang sa nasali siya sa team namin ni Father Darwin sa Deliverance and Exorcism. Kami yung tagahawak ng mga poses, no? Dahil hindi ko alam pangalan niya, ako yung gumagawa ng newsletter every Sunday. Hindi ko alam pangalan niya, hindi ko rin naitanong. Ang nilagay ko na lang sa newsletter, siya ay si Tatay Longhair. At alam niyo nang dahil doon, kilala siya sa buong Luon sa tawag na Tatay Longhair. Ako yung nagbansag doon. Marami pa akong binansagan na hindi ko na matandaan kung ano yung mga nabansagan ko. At as usual, isa na si Pastor Clowny sa ko na si Madam Pastora, kung nalala ninyo, si Gian Laugan, nagreklamo ang tatay nung pastor dahil bakit na tinatawag daw na pastora, wala namang kawan na inaasikaso si Madam Pastora. Sabi ko, hindi ko naman siya tinawag na Madam Pastora dahil siya ay pastora. Tinawag ko siyang Madam Pastora kasi napakagaling niyang mangaral na parang pastora. At anak siya ng pastor at pastora. Naging kasi yun naging controversial yung pagkabinyag niya sa Katoliko, kaya yung tatay na pastor, biglang naging agresibo dahil doon na siya ay mabawi. At nagtagumpay naman na siya ay nabawi sa isang paraan na hindi fair. Hindi fair na paraan. Alam ko ang story behind kung bakit sumama si Madam Pastora uli sa kanyang tatay. Malamang pinalitaw nila ni-renounce ni Madam Pastora in public ang kanyang pananampalataya. Pero bago yun nangyari, kinausap naman ni Madam Pastora ang kanyang tiyuhin na ano ang kanyang gagawin dahil yun ang dinidikta ng kanyang tatay na pastor. So lumilitaw na diniktahan siya na ito ang gagawin mo, mag-renounce ka in public para mabawi niya yung karangalan na nawala sa kanya ng yung mismong anak niya na well-trained niya, naging Katoliko at si Father Darwin pa mismo ang ninong. Kaya yun, naging kilala siya sa tawag na Madam Pastora dahil yun ako yung nagbigay ng name sa kanya. Ngayon, ito naman ngayon, si Leo yata to Pastor Leo. Mas pabor sa akin tawagin siyang Pastor Clowny. Bakit? Talagang natatawa ako sa kanya. Wag mo sanang ikagalit yan. Wag mo sanang isipin na yan na pamimersonal. Hindi ako gaya ninyo na talagang namimersonal kayo. Mamaya labas ko sa inyo namimersonal talaga sila. Ako hindi. Yung Pastor Clowny tawag ko dahil ako'y natutuwa sa kanya. May mga kahulugan kung ba't ako nagbibigay ng pangalan. Hindi dahil sa ako ay may galit, kundi dahil yan ay makahulugan para sa akin. Makahulugan talaga para sa akin.
At hindi negative yun. Hindi gaya ng sinabi niya rito. Talagang negative. Tuloy natin ang video. Di na ba nagre-react? Oh, hindi nagre-react. Parang may iba na. Nalulungkot ako. Hindi man lang nagsasabi. Hindi man nagpaparamdam. Oo nga. Yun. Pasensya ka na kung hindi ako nagpaparamdam ha. Meron kasi akong mga mas pina-priority na alam ko naman na nakatingala sa amin. Sa dami ba naman na natulungan ng programang Punto por Punto, mga Katolikong nagsilipa sa ibang sekta, nagsibalikan na ngayon. Sa dami, akalain mo naman 100,000 subscribers na ang Punto por Punto. Napakaraming natulungan na. Kaya pasensya ka na, Pastor Clowny, kung sila ang pina-priority ko at hindi kayo. No, pasensya na. Kung napansin ko kayo dahil yun ay nagpapapansin kayo, hindi dahil sa gusto kong mapansin niyo ako. Kundi dahil sa nagpapapansin kayo, kaya ko kayo napansin. Hindi gaya ng sa inyo na para kayo mapansin ay nagpapapansin kayo. Baliktad, di ba? Baliktad. Iba ang sitwasyon mo, ibang sitwasyon ko. Magkaiba talaga tayo. Oh? Next video. Pwede, nagpagwit ang ganda ng tabas ng buhok. Oo. Nagmukhang tao eh. Nagmukhang tao eh. Nagmukhang tao eh. Ayun. Yung linya na yon, atake personal na yon. Bakit? Dahil yun ay against reality. Against reality. Halimbawa ganito, pinangalanan ko si Tatay Longhair na Tatay Longhair, hindi ko ano pangalan nun eh. Kalimutan ko pangalan. Basta tawag ko siya Tatay Longhair. Hindi yun against reality. Hindi yun against reality dahil talaga mahaba buhok niya. Mahaba buhok niya. Kaya Tatay Longhair. Eto naman ngayon si Madam Pastora. Hindi naman yung against reality dahil ang meaning ko, kasi siya kitawag ng Madam Pastora dahil napakagaling niyang mag-evangelize na parang pastora. Kaya tawag ko sa kanya, Madam Pastora. It is not against reality. But in accordance with reality na para talaga siyang pastora pag siya ay nangaral. Pangatlo, ito si Pastor Clowny. Tinawagan ko siyang Pastor Clowny dahil natatawa ako sa kanya. Ako'y natutuwa sa kanya. It is not against reality. Yung sinabi niya na nagmukhang tao, it is against reality. It is against reality. Pag sinabi mo kasing nagmukhang tao, para lang yang ang verbo ay nagkatawang tao. Kaya ang verbo nagkatawang tao, dahil hindi naman talaga tao. Kaya nagkatawang tao. Hindi ba? Kaya ito si Pastor Clowny, may lihim na panggagalaiti sa akin eh. So, naku, Pastor Clowny, wag naman ganyan. Napakasamang halimbawa yan. Lagi nyo tinuturo palagi na 10 utos ay kailangang sundin. Pero bakit ikaw? Mukha yatang, tsaka turo nyo Santiago 2:10, hindi ba? Nakalimutan nyo Santiago 2:10 na lagi nyo pinapangaral? Uy, Pastor Clowny, hindi magandang ehemplo yan na ganyan ka kung magsalita. Dinadaan sa tawa, pero may nakatagong galit. Hindi maganda yan. It is against reality. How can you say na ako ay nagmukhang tao, talagang tao naman talaga ako? Hindi naman ako alien. No? Kaya mukhang nahahalata ako yung galit nito ni Pastor Clowny. Okay, ganun pa man, normal lang yun na ako kagalitan sapagkat, alam nyo na, napakarami ng natulungan ng Punto por Punto. Mga Katolikong nagsigising na sa totoo. Yung mga yung mga na-convert nila sa kanilang simbahan,
100% alam kong hindi nanonood yun ng punto por punto. Lahat ng na-convert nila sa kanilang simbahan, 100% alam ko, hindi yun nakapanood ng punto por punto. Kaya ganun. Dahil kung nakapanood yun, ay naku, posibleng umipat sa kanila yun. Tingnan mo yung mga viewers namin ngayon punto por punto na talagang na nakikinig. Pag sila nakasalubong sila sa daan ng isang sulpot, ginagamit nila ang aming mga argumento. At ang sulpot hindi tumatagal, umaalis sa harapan nila. Oh. Kaya ganyan, tuloy natin yung video. Uy! Sensya na, kapatid na dyan. Ikaw kasi nagturo sa akin eh. Diba, tinuruan mo kasi ako, sabi sa'yo, ako hindi nakikipagdebate, hindi ako marunong makipagdebate. Hoy, ano ba naman to? Ako pa ang pinagbintangan. Nakalimutan mo ba na huwag kang magbintang ng kasinungalingan? Hindi ba nasa yan? Nasa ika-8 utos yan? Exodo 20:16, huwag kang magbibintang ng kasinungalingan sa iyong kapwa. Nasalungat mo yung isa. Ano nga sinasabi sa Santiago 2:10? Pag nasalungat mo ang isa sa mga kautusan, ay nasasalungat mo ang buong kautusan. Hala ka, Pastor Clowny, mukha yatang bumagsak ka yata doon sa ginawa mong yun. Eto. Ayun, naputol tayo dahil sa nagkaroon ng commercial break, ano. Mayroon kasi ang kumausap sa akin dito kaya naputol. Bago naman, continue po tayo doon sa tinatalakay ni Pastor Clowny. Okay, ito pa. Sa mga nakikinig po ngayong hapon, ang pakiusap ko lamang po, isend po niyo ito sa kanya. Isend po niyo ito sa kanya. Isend po niyo ito sa kanya. Yun na masyadong halata na talagang nagpapapansin. Kasi sinabi niya kasi dati na tayo daw ay sumusunod sa kanilang programa. Hindi ako sumusunod sa kanilang programa bagkus meron silang kasamahan na nagangalang ang Hilito, siyang tagapag-send ng link kaya ako nakakapanood. At this time, si Pastor Clowny na mismo ang nag-request sa mga nanonood na ipadala sa akin. Ako na may natutuwa dahil na-acknowledge ako ni Pastor Clowny na yung aking programa na acknowledge niya. Thank you sa pagpapansin. At least kahit paano napapasaya mo ako. Huwag mo igagalit 'yon. Dahil talaga naman napapasaya mo ako dahil sa mga patawang ginagawa mo, no? Tayo na may continue naman ngayon sa kanyang issue. Ngayon, kapatid na Jando, nasaan na yung tampered? Bakit hindi mo ginamit? Yun. Nasa na daw yung tampered, bakit daw hindi ginamit? Unang-una, ito. Ang debate, ang affirmative sa debate is si Fernando Camacho. Siyang affirmative sa debate. Pangalawa, hindi ko role na magpatunay. Yan na, hindi ko role na magpatunay. Ang role ko is tutulan ang istanya. At ang istanya, patutunayan niya na ang RCC ay sulpot. Though marami siyang questions na hindi ko na dapat sana sinagot, pero dahil sa isang Fernando Camacho ang aking nakatalakayan for the first time, ako ay nadala, nakasagot ako sa mga tanong na hindi ko dapat sagutin. For example, ano yung nakalagay doon sa sa Greek word ng oikodomiso? Ano 'yon? I-rebuild or build. Kung tutuusin yun, hindi ko na dapat siyang sagutin. Bakit? Dahil siya na mismo ang nagsabi na yung Matthew 16:18, yun ay hindi sulpot. Pero minsan kasi nadadala kasi ako sa style niya eh.
Magaling talaga magpasakay. Minsan napapasakay ako ni Camacho doon. Pero hindi ko na talaga lang sagutin yun dahil ang role niya is patunayan niya ng RCCI Sulpot. At dahil doon, wala siyang napatunayan pero may binanggit siya doon sa kanyang video na ang tawa ko raw ay tawang talo. Dahil doon, pag ganyan, parang akong hinahamon ni Camacho na maglabas ng aking debate review. Okay? Dahil doon, ako'y maglalabas ng aking debate review, pero unahin ko muna yung yung kanyang debate review, baka sakali na doon na lang ako kukuha ng aking i-review. Kasi sa katunayan, wala siyang napatunayan sa debate, puro siya guni-guni. Lahat ng mga talatang ginamit niya, kahit sinong Bible scholar pa ang ating kunan ng referensya, walang sino mang Bible scholar nagsasabi doon na ang kahulugan ng talatang yan ng RCCI Sulpot, wala. Ibig sabihin, nag-iimahinasyon na naman ang Seventh-day Adventist to the person of Fernando Camacho. Yan ang tradisyon ng SDA. Mahilig mag-imbento. Yung kanilang inimbentong ideya, yun ang kanilang iniisip na tila yun ang nangyari sa kasaysayan, but definitely it's not. Hindi yun eh. Hindi na nangyari. Tsaka sabi niya, ba't hindi mo ginamit yung tampered Bible? Yung tampered Bible, hindi sa akin, hindi tampered yun eh. Sa akin, hindi tampered yun. Bakit? Based on reality yun. Bakit naman? Wala namang iba talagang may record na itinatag sa Jerusalem 2,000 years ago. Ang ang Iglesia Katolika lang. O ito silipin natin ngayon. Kuha muna ako ng ebidensya ng ating may pakita na kahit pa ibang sekta, walang kumukontra. Halimbawa, sampulan lang natin kukunin ko tong sinasabi sa isang Pasugo magazine ng INC. Hindi sa amin to. Sa INC ito, ano sabi rito? Pasugo, July to August 1988, page 6. Ang sabi ganito, even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Sabi dyan, even secular history shows. Even secular history shows. Na meron direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Ngayon, ano naman yung Katolikong tinutukoy nila dyan? Sabi naman ni Belgio Bifentes, I have nothing against the fact that the Catholic Church which exists to this day can be traced back to the 1st century. Tayo lang naman yun. Pangalawang ebidensya ko, eto, Merriam-Webster's Elementary Dictionary. Copyright 1994, page 79. Catholic, a member of a Christian church tracing its history back to the apostles, a member of the Roman Catholic Church. Hindi yun. Hindi mali yung nandoon sa nabinasa ni Wendell Talibong. Wala naman talagang ibang iglesia ngayong Kristiyano na matitrace back mo to the 1st century, 2,000 years ago, Katoliko. Walang ibang doon. Tututol doon. Tingnan nga natin, double-check natin Meron ba kami karugtong pa? Wala na pala. Okay. Para to prove na, ito, ang dating daan mismo. Ayan Eliseo Soriano. Kailan ba nagsimula ang Katoliko? O, pakinggan natin si Eliseo Soriano kung kailan nagsimula ang Katoliko. Sabi ni Eliseo Soriano, ang Katoliko nagsimula 2,000 years ago. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Yun. Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay Yun. Yung relihiyon na yan, hindi ko kilala yung mga taong nagtayo, hindi pa ako tao nun 2,000 years ago. Yun. 2,000 years ago. Kaya,
Wala namang ibang relihiyon sa mundo na may record na tinayo 2,000 years ago. Katoliko. Kahit tinabad sa Wikipedia, ang Katoliko, origin niya 1st century doon sa Holy Land. Holy Land. Nasaan bang Holy Land? Nasa Jerusalem. Oh. Kaya, hindi kasinungalingan yon yung binasa ni Brother Wendell sa Confraternity Bible. Hindi kasinungalingan yon. Ang malaking problema yung sinasabi mo ngayon na ang SDA daw is, ano daw ang SDA? Siya yung nalabi doon sa iglesia sa ilang walang record na ganyan. Ha? Yung iglesia sa ilang pinamunuan ni Moises yun. Ha? Yun ang grupo na pinamunuan ni Moises na dumaan sa mga panahon hanggang sa ipinanganak ang Panginoong Jesucristo at yun ay naabutan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga tuwing Sabado, ayon sa Lucas 4:16, si Kristo umapasok sa sinagoga nila. Sinong nila? Yung iglesia sa ilang na naabutan sa panahon ni Kristo. Bakit iglesia sa ilang? Sila ay nasa ilang nun. At yung nasa ilang na yun, hindi na natili doon. Hindi nawala sa ilang. Ha? Hindi sila naubo sa ilang. Dumaan man ng mga pagsubok, pero hindi naubos yung iglesia doon sa ilang. Sila'y nagpatuloy. Ha? Hanggang naabutan ni Kristo ang kanilang existence. Kaya nga si Kristo tuwing Sabado kasama nila na nasa sinagoga. Ngayon, ano yung iglesia na yon? Ang tawag sa kanila ngayon, Judaism. No. Wala na bang Judaism? May Judaism pa hanggang ngayon. At walang record sa mundo na ang Seventh-day Adventist is the continuation of the Judaism religion. Religion ng Judaism ang Seventh-day Adventist, Christian Protestant denomination. Hindi pwedeng magkarugtong yan. Ang Judaism is a non-Christian religion. Pero ang Seventh-day Adventist is a Christian Protestant denomination. Oh. Wala akong kopya nitong babasahin SDA na ito, pero meron sila Wendell nito, yung babasahin ni SDA na inaamin nila na ang kanilang ama ay si Martin Luther. Pero yung alam ko lang, yung sinasabi sa kanilang Alpha and Omega, ang Seventh-day Adventist is the continuator of the Millerite heritage. Sila pala ang mga nalabi sa grupo ni William Miller. Isa sila sa mga nalabi sa grupo ni William Miller. Wala na yata Millerite ngayon Wala akong naalala na meron pang Millerite hanggang ngayon. At sila yung mga nalabi. Inaamin niya ng kanilang Alpha and Omega. They see themselves as the continuators of the Millerite heritage. Oh, yung kay William Miller, yung bang ilis sa ilang? Hindi. Kaya nananaginip si Fernando Camacho. Yung binasa ni Brother Wendell, yun ay based on reality. Dahil wala naman talagang ibang Christian may ibang Christian religion. Christian religion talaga. No? Maliban sa Katoliko, yung sa kanila, denomination. Sila ay Christian Protestant denomination. Unlike sa Roman Catholic na isang Christian religion. No? Yun ang pinagkaiba. Kaya, wala namang ibang Christian religion na 2,000 years ago maliban sa Katoliko. Sabihin na natin dalawa dahil nagkaroon ng schism noong 1054.
yung Greek Orthodox at saka yung Roman Catholic, iisa lang pinanggalingan yan, Catholic Church. Oh, yung Catholic Church, yon ang naging Roman Catholic Church. Di ba? O sinabing naging Roman Catholic Church, pinangalan ng Roman Catholic Church. Pinangalanan. Sabihin siya pa rin yun. Oh, wag niyo sabihin, puputulin na naman ninyo ito. Yan ang style ng ng mga Seventh-day Adventists eh. Kukuha ng video, puputulin, tapos iibay na sentido. Kahit sinabi ko, yun pa rin yun, yung kanilang ilalabas na magkaiba yun. Panluloko na naman yan. Unahin ko na lang, baka kunin naman nila Dan Maasin tapos puputulin. Ngayon ang ginawa nila doon sa video ni Father Darwin. Walang pinagkaiba yan doon sa video ni Eliseo Soriano na ginamit ng INC, pinutol. Kung saan sinabi ni Soriano, kawawa naman si Cain. Pinatay siya ng kanyang makakatandang kapatid. Instead na Abel ang kanyang mabanggit, ang kanyang binanggit ay Cain. Pero kung pakikinggan mo yung buong video, si Abel ang tinutukoy niya doon. Pero dahil yun ang kanyang nalabas sa kanyang bibig, pinutol ng INC, pinalitaw. Kaya ang sabi ni Soriano, ang ginagawa nyo, umuupa kayo ng mga tagamakmak na puro mga sinungaling, nagpuputol-putol ng tape para paiba-ibahin ang sentidong sinasabi. At sa tingin ko'y nahahawa na doon ang 3A Media. Ha? Nahahawa na doon. Dahil doon sa video ni Father Darwin na kanilang pinutol, na sinabi ni Father Darwin na compile ng Bible si Pope Damasus AD 405, pinagpiestahan yan. Pero yung karugtong, ayaw nilang ipakita kung saan sinabi doon is inutusan ni Pope Damaso si Saint Jerome na i-compile ang Bible. At natapos ang kanyang trabaho sa taong 405 AD. Pinutol nila. Nahahawa na sa INC ang mga 3A Media ng Seventh-day Adventist. Alam nyo ba na yan ay isang uri ng panloloko? Isang uri ng panloloko, ginagawa na ngayon, nagkahawa-hawaan na. So, yan ang aking unang video pa lang to doon sa kanyang may follow-up pa ito dahil once ako'y ginawa ng rebuttal video, ay sunod-sunod na yung aking episode. Sunod-sunod na yan. Okay, so abangan nyo po ang sunod na episode ko dito lamang sa Straight to the Point at magbabasa na ako ng ating comment section. Yun, so dyan sa mga sulpot na nasa comment section ngayon. Pwede kayong pumasok, makipagsubukan kayo, welcome kayo dito. Meron tayong Zoom link. Tingnan nyo lang, before sa Facebook nyo, scroll down nyo lang. Before ang live natin ngayon, doon nakapost yung natin, yung ating Zoom link para kayo'y makapasok ngayong gabing ito. Sa mga gusto makipagsubukan, no? At baka may mga nagrereklamo na nalala ko tuloy yung pagbibigay ng pangalan. Isa sa mga napangalanan ko pala si Pastor Butike. Alam niyo kung bakit Pastor Butike? Kasi minsan nasabi niya ang crucifix Butike, kaya tawag sa kanya Pastor Butike. Ako nagbigay ng pangalan, may meaning 'yon. Pangalawa, sabi niya ni Fernando Camacho na continuation daw doon sa iglesia sa Ilang. Mali 'yun. Bakit? Ayon sa kasaysayan, ang Christianity humiwalay sa Judaism. So hindi siya continuation. Bakit? Humiwalay siya. Ito ay galing sa The World Book Encyclopedia, Volume 16, page 406. Ang sabi ganito,
the first 300 years, no? Ang sabi, ilagay ko muna sa sa screen ko. Ito. Sabi ganito, the first 100 years, Catholics trace the beginnings of their church to Palestine. There, according to the Bible, Christ told the apostles to preach the gospel to all peoples. In Jerusalem, the Holy Spirit came upon the earliest believers. The first Christians were Jews who believed Jesus was the Messiah, the Savior expected by the Jews. The early church gradually divorced itself from Judaism, the religion of the Jews. Sila'y humiwalay sa Judaismo. Ano? Ang Kristyanismo ay humiwalay sa Judaismo. So ang Kristyanismo hindi siya continuation of Judaism. Dahil hanggang ngayon, existing ang Judaism. Kung kayo'y pumunta sa Israel, hanggang ngayon may Judaism pa rin doon. So yung sinasabing continuation daw, Iglesia na Labi, hindi sila yun. Ngalawa, sila ay continuation of the Millerite heritage. Hindi sila continuation ng Judaism. Ano pa? Mayroon ako nabasa comment dito. Sabi niya, tanga talaga. Maniwala si speakers. Patay na mga apostol, ilang daang taong bago sumulpot ang Katoliko. Ilang daang taon daw. Hindi yata nagbabasa ng history itong taong ito. No? Tingnan ninyo kailan nagsimula ang Katoliko. Sabi ni Eliseo Soriano, hindi ko kilala kung sino nagtayo ng iglesia niya kasi hindi pa ako tao noon. 2,000 years ago. Ano daw? Kailan daw nagsimula ang Katoliko? 2,000 years ago. Iyan tanong. Kailan nangaral si Apostol Pablo? Ha? Sabi niya, ilang daang taong patay ng mga apostol bago daw sumulpot ang Katoliko. Talaga? Totoo ba? Yan ba ang sinasabi ng ng preacher ng MCGI? Pakinggan natin si Eli Soriano, ha? Ito. Kailan nangaral si Apostol Juan? Yan, ha? Asan ba yun? Juan, ito. Pakinggan natin kailan nangaral si Apostol Juan. Ito. Wait lang. Yan. Meron tayong mga records ng napakatatandang record sa mundo. Ito yung sinasabi ko. Ito yung talakayan sa pagitan ni Eliseo Soriano at saka ng atheist Jerome Almodovar. Yan, ha? Ano sinabi ni Jerome ni Soriano? Tuloy natin. A fragment of the Gospel of John, which according to scientific studies existed in the year 120 to 150 CE. So, humigit kumulang nasa mga 2,000 taon na yung manuscript na yan. Hawak natin yan sa mundo. Humanity has the record. Yan. Humigit kumulang nasa 2,000 taon na yung aklat ng Revelation. Yung aklat ni Apostol Juan pala, the Gospel of John. Ito ay nasa humigit kumulang 2,000 taon na. Pero sabi niya, hindi ko kilala kung sino tayo na Iglesia Katoliko kasi hindi pa ako tao noon 2,000 years ago. Katoliko 2,000 years ago. Aklat ni Apostol Juan 2,000 years ago din. How about si Apostol Pablo? Yan, Pablo naman. Kailan ba nangaral si Apostol Pablo? Asa na ba yung rito? Nawala rito yung nangaral si Apostol Pablo 2,000 years ago din. Ito pala, ang true church pala, simula 2,000 years ago. Ito. We do not claim that we are the true church. It is unwise for me to claim that we are the true church. The true church have existed 2,000 years ago. And who are we? The true church has existed 2,000 years ago. And who are we? Sabi ni Soriano, the true church existed 2,000 years ago. Ang Katoliko, kailan daw nagsimula? Sabi ni Soriano, hindi ko kilala kung sino ang nagtayo niya kasi hindi pa ako tao niyan. 2,000 years ago. Si Apostol Pablo rin nagsulat 2,000 years ago din. Yung sa Corinto.
Nasaan ba yung video ko na yon? Nawala. Ba't nawala? Dami ko kasi mga files kasi. Oh, yun. 2,000 years ago, true church has existed 2,000 years ago. Tapos sabi nitong Carlitos Asumbra, ilang daang taon bago sumulpot ang Katoliko? Hindi ka yata marunong sa mathematics, dong. Hindi ka ba naturuan ng teacher mo kung paano gumamit ng matematika? Sana mag-review ka sa mathematics. Ilang daang taon, pareho 2,000 years ago. Di pwede magano yun. Oh, sabi pa ng basugo ni Manalo sabi ni Ferjun Bifentes, I have nothing against the facts. Sabi niya, ako'y walang tutol sa realidad. That the Catholic Church ng Iglesia Katolika, which existed to this day, na nag-i-exist hanggang ngayong araw na ito, could be traced back to the 1st century. Tapos, sasabihin mo, ilang daang taon bago sumulpot ang Katoliko, labas ako ng ebidensyang gigiba ng stand mo. Ito ang ebidensya kong gigiba sa stand mo ngayon. Asan ba yun, ha? Wait lang, buksan ko muna. Ito ginamit ni na Brother Wendell at Father Darwin doon sa debate nila with Ramel Parba, kaya hindi ko alam kung anong aklat ito. Sabi ganito. Yan. The most remarkable and zealous propagator among the apostles, however, was Saul, later known as Saint Paul. Saint Paul was born of a Jewish parents, but was a Roman citizen. He was one of the bitterest persecutors of the Christians, but was transformed into the most intrepid and tireless preacher of the Catholic Church after his miraculous conversion on the road to Damascus. Ayan na. Kita ba ang letra? Kitang-kita ang letra. He was one of the bitterest persecutors of the Christians, but was transformed into the most intrepid and tireless preacher of the Catholic Church. Yan. So, bago sana magsabi na kailangan bang paniwalaan ang preacher o hindi, saliksikin muna kung ang pinagsasabi ba ay may batayan o wala. Dahil mahirap na, kukontra ka, may batayan ako, kawawa ka niyan. Kaya tuloy na po tayo ngayon sa ating comment section, tanungan portion pala, nakalimutan ko, punto liberal, straight to the point. Okay, at wala pang nakaresan. Wala pang nakaresan, no? Okay, so basa muna ako comment dito, ano? Asan ang papeles na may pirma ng founder ng Catholic? Kolorom, pag walang nailabas, dadaigin kayo ng sulpot. Sabi niya, pumirma ang founder. Kaya nga true church kasi hindi nakapirma yung founder. Oh, yan ang ebidensya. Ito, labas ako ng isa na namang referensya. Tayo Katoliko, meron tayong mga ebidensya. Lahat ng ating mga pinagsasabi dito, kung wala akong ebidensya, malamang meron si Junre, meron si Brother Wendell. Pero as far as I concerned, may ebidensya kami. Ang gagamitin kong aklat ngayon, ito. Ito ang aklat na gagamitin ko ngayon, ano? Itong The Law on Partnership. Ayan, no? 2005 edition. The Law on Partnership and Private Corporation by Attorney Hector S. De Leon. Anong sabi niya sa page 532? The Roman Catholic Church is not registered like other religious societies or churches in the Philippines because it has been recognized as a juridical person since time immemorial. Ibig sabihin pala, wala pa ang opisina ng rehistrasyon, umi-exist na ang Katoliko. At take note, ano?
requirement sa rehistrasyon na kailangang pumirma ang founder bago ito maiparehistro. Ano? Eto, baka sabihin na naman na wala tayong batayan. Kukuha ko batayan, pasugo pa mismo. Eto no? Sabi sa pasugo ay ganito. Yan. Na kailangan talaga pumirma ang founder. Ito. The articles, ito ay pasugo July 1997, page 11. The articles of incorporation of the Church of Christ is but a requirement of the government for the purpose of registration. It does not intend to explain or expound on the beliefs upheld by the church. The government agencies responsible for this would deny registration of this church if the pertinent documents would state that Jesus Christ is its founder. 4. It requires the founder's signature to be affixed therein. Kaya pala, kailangan para marehistro ang isang iglesia, pipirma ang founder. Kaya kung iangat mo ito, nakalagay ito sa taas, way back on July 27, 1914, the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. Bakit? Dahil kailangan requirements para may rehistro ang isang iglesia, pumirma ang founder. Tanong mo, pumirma ba ang as founder namin Jesus Christ? Walang nakapirma dahil nang lumabas na ang opisina para magparehistro ng iglesia, wala na siya. Maliban na lang siguro kung magpapadala kayo ng petition letter na pababain ng inyong founder upang papirmahin ang inyong rehistro. Dati nung ako sa Badista, sabi ko dati sa mga Katoliko, bakit ayaw nyo papirmahin yung mga Santo Papa nyo? Sabi naman ng CFD sa akin, sinong CFD nakaharap ko nun? Sabi niya sa akin, bakit? Founder ba namin Santo Papa? Yan ang nasa ano ninyo hindi ba? Siya yung ulo ng iglesia. Sabi na ulo ng iglesia. Di siya nga yung founder nyo. Ay mali. Hindi porket siya ang naging ulo sa panahon natin ngayon, siya na ang founder. Kaya yon, napag-isipan ko rin naman, tama nga naman, ano? Sabi niya, sabi ni J.R. Villa, ipangaral mo faith mo through Bible, hindi referensya. Ang referensya ay isang batayan. Isang batayan ng referensya na hindi ako dumadaldal ng kwento. Ito ang ebidensyang daldal ng kwento. Sabi ng MCGI, hindi kami ang tunay na iglesia, umanib lamang kami. Pero hanapan mo ng record. Nasaan ang historical record ninyo na si Eli Soriano pagkatapos niyang iwan ang iglesia ni Nicolas Perez, siya ay pumunta sa Jerusalem o sa Corinto at hinanap ang tunay na iglesia ng Diyos at umanib siya doon. At pagkatapos siyang umanib doon, ang tumanggap na kanyang membership ay si Bishop, sino ba? Kasi may obispo May obispo. Brother Aljan, pag-ibasa nga Brother Aljan yung Gawa 20:28 ang dating Biblia. Meron ka dyan? Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong bayan. Sa kanila ay inilagay kayo ng Espiritu Santo sa mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya sa kanyang sariling dugo. Ano yan ang bagong ang Biblia, pero sa ang dating Biblia, nakalagay sa ang dating Biblia is mga obispo. Ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya sa sariling dugo. Obispo. Ngayon, sino namang obispo ang nilapitan ni Eli Soriano nung siya pumunta saan ba? Jerusalem? Saan ba? Corinto? Filipos? Efeso? Thessalonica? Saan siya pumunta? Colosas? Saan siya pumunta? Antioquia? Sinong obispo kanya nilapitan? Nasaan ang record nyo? Ba't walang maipakita? Kasi, ba't walang referensya? Kasi, dumadaldal. Yan na? Dumadaldal.
Pero bakit ang kanyang mga membro naniniwala pa rin? Pakibasa, Brother Aljan, ikalawang Timoteo 4:3 hanggang 4. Sapagkat dumating ang panahon na hindi na nila papakinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. See? Ibabaling nilang sa mga alamat ang kanilang mga sa mga katang-isip. Magandang walta Biblia, sabi diyan katang-isip. 'Yun ang katang-isip na sasabihin mo na kayo ay anib, nasaan ang record nyo. Kaya may referensya. Pangaral mo, faith mo, through Bible, hindi kami Bible alone, pasensya ka na. Lahat ng mga Bible alone, limitado mag-isip. Bakit? Bakit sinasabing limitado? Marami silang hindi alam. Example, sabi sa Gawa 11:26, pakibasa, Brother Aljan. At ng kaniyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roon kaysa kasaman ng iglesia. Ang nagturo sa maraming tao at doon sila sa Antioquia unang tinawag ng Kristiyano ng mga alagad. Yun. Yan, tinawag silang Kristiyano. Ang tanong, alam ba ng mga Bible alone kung sino ang tumawag na Kristiyano? Tinitiyak ko, hindi nila mapangalanan. Sinong Bible alone dyan? Alam ko, hindi nyo mapangalanan kung sino ang nagbigay ng pangalang Kristiyano. Hindi nyo alam. At sabi naman niya dito, ni Ramil Reyes, wala pa nakaresan. Banatan ko muna, wala pa nakaresan ha. May gobyerno namin ngayon, pero nagkakamali ka yata. Bakit? You know? Ang Iglesia Katolika is has been recognized as juridical person since time immemorial. Pag sinabing recognized, hindi yan kailanman naging kolorom. At walang sino man ang makapagsasabi na yan ay kolorom. Pero ang mga sulpot, mga protestante, once kayo nagtayo ng iglesia at di kayo nagparehistro, kayo ang tatawaging kolorom. Pero hanggang ngayon, bukod tanging Katoliko lamang ang Christian religion na hindi nakarehistro, pero hindi kinikilala kolorom. Bakit? Because it has been recognized as a juridical person since time immemorial at walang sino mang sulpot ang may record na ganyan. Kaya, lugi pa rin kayo. No? Lugi pa rin kayo. Try nyo. Magtayo ng English. Hindi nyo parehistro. Mapapa-shutdown kayo ng gobyerno dahil kolorum kayo. Pero ang Katoliko, hindi nyo magagawa yan. Bakit? Because Catholic has been recognized as a juridical person since time immemorial na hindi nyo yan magagawa.